Isang bagong discovery ang bumulabog sa buong mundo patungkol po sa pyramid. May nakita sila mga sangkay sa ilalim ng Egypt pyramids. Nakakaiba. Pinagdududahan kung may malaking syudad o isa nga ba itong lagusan patungo sa isang sekretong mundo sa ilalim ng ating lupa? Ano ang meron mga sangkay sa discovery ng pyramids sa Egypt? Hello, what's up guys? This is Miggy Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today nga po mga sangkay, pag-uusapan po natin ang matunog na usapin ngayon sa buong mundo. Ang patungkol po sa isang napakalaking discovery, patungkol po sa pyramids doon po sa Egypt. Nung makita po nila mga sangkay, ang nasa ilalim ng mga pyramid na ito, nagulantang ang mga matatalinong tao. Noong 2022, mga sangkay, nagkaroon po ng pananaliksik, pag-aaral patungkol po sa pyramid. Ito po ay ang tinatawag na 2022 Great Pyramid Study. Ang mga scientist galing po sa Italy ay nagkaroon ng pag-aaral kung ano ang meron sa pyramid na ito. Ang kanilang goal lamang mga sangkay ay maaral o makita kung papaano po ipinatayo ito mga sangkay at kung ano po ang meron sa loob sa pyramid. Dahil isa po sa nagiging usap-usapan mga sangkay at mga conspiracy theories magpahanggang ngayon, iyong katakatakang pagpapatayo nito na tila baga sinasabi po ng mga engineers natin ngayon na talagang matatalino ang nagpatayo ng pyramid doon po sa Egypt. Hindi po basta-basta mga engineer ang meron ang mga tao sa panahon na yon. At ang iba naman sinasabi mga sangkay na posibleng ang nagpatayo neto ay mga higanting tao na tinutukoy po sa Biblia na mga Nephilims, mga higanting nilalang na naging bunga ng pakikipagtalik ng mga fallen angels sa mga tao bago po mangyari ang pagbaha sa mundo sa panahon ni Noah. Mga giants ang kanilang tinitingnan dahil nga po sa structure kung papaano po ito hinulma at dinala ang napakalalaking mga bato at hinulmang pyramid. Ngunit mga sangkay, sa kanilang pag-aaral, mayroon po silang mahalagang announcement na nangyari nga po noong March 15, 2025. Nitong taon lamang, kanila pong in-announce mga sangkay ang napakalaki nilang discovery patungkol po dito sa pyramid. Gamit po ang pambihirang mga kagamitan, mga sangkay o teknolohiya. May mga nadiskubre po sila sa loob. Nakita nila mga sangkay ang kamanghamanghang bagay sa ilalim po ng pyramid na ito. Ito po ay napaka-mind-blowing sa underground complex beneath of the pyramid. At ang kanilang findings mga sangkay nakakagulat na mismo ang mga scientist, mga sangkay sa buong mundo napahinto saglit at napatingin kung ano nga ba itong kanilang discovery. Nakita po nila mga sangkay na sa ilalim po ng pyramid ay mayroon pong kakaibang istruktura na never pa po ito na-uncover. Ngayon lamang po ito nangyari mga sangkay dahil gumamit po sila ng pambihira at advanced na technology na siyang makakapag-detect o makakapicture out kung ano po ang mayroon sa kabuuhan ng istrukturang ito. Nakakagulat mga sangkay, pero nakita po nila ang tila bagang mga haligi sa ilalim po ng pyramid. Makikita din po mga sangkay ang tila mga wire papunta po sa ilalim ng pyramid na ayon po mga sangkay sa mga matatalinong tao na ito. Nakadesenyo pala ang pyramid na parang kumukuha mga sangkay ng power supply mula po sa ibabaw ng lupa papunta po sa kailaliman. Bagamat hindi pa po nila masilip mga sangkay kung ano pa ang meron sa ilalim ng pyramid na ito, pero malinaw sa kanilang lahat ngayon mga sangkay na ang discovery hindi lamang pala sa ibabaw ng pyramid merong kakaibang makikita, kundi mas malawak ang nasa ilalim. Isa sa mga katanungan ng mga matatalinong tao, ito na nga ba, mga sangkay, ang kanilang hinahanap na mayroon daw pong malaking syudad sa mga pyramid na ito na nakatago lamang po sa mahabang panahon? Isa rin po sa katanungan nila, mga sangkay, kung ito na nga ba ang isa sa mga lagusan ng tinatawag na Agartha.
Ang Agartha mga sangkay ay matagal na pong pinag-uusapan yan pagdating po sa mga conspiracy theory, maging yung mga matatalinong tao mga sangkay ay napapaisip hanggang sa umabot pa nga po sa punto mga sangkay na nagkaroon po ng isang libro patungkol po sa tinatawag na Hollow Earth, na naniniwala po ang ilan sa mga scientists na ang gitna ng ating mundo o ng ating planeta mayroon pong malaking espasyo at ito po ay isa rin pong mundo na posible din daw pong may mga naninirahan na hindi po natin alam. Marami po ang tinutukoy mga sangkay na mga lagusan ng tinatawag na Agartha. Ang mundo sa ilalim daw po ito ng lupa. Isa rin po sa usap-usapan pagdating po sa mga civilization sa buong mundo ay ang biglaang pagkawala ng isang malaking bahagi ng civilization doon po sa Egypt. Ang tanong nila, nasaan na nga ba ang mga ito? Posible nga ba mga sangkay na nasa Agartha sila o pupwedeng nasa lagusan sila ng pyramid na nakita po mismo ng mga scientist na ito na mayroon nga pong malawak na istruktura sa ilalim ng mga pyramid na ito? Ayon po sa mga lumalabas na impormasyon, itong Agartha ay isang mythical kingdom located within the Earth's core. Konektado po ito mga sangkay sa Hollow Earth theory ng mga scientists. Ang kwentong ito mga sangkay ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Tinutukoy po dito na ang ilalim ng lupa mga sangkay ay mayroon pong malaking mundo na mas advanced daw po ang kanilang technology. Mas advanced sila sa atin ng mahigit 45 years pagdating po sa teknolohiya. Pinamumunuan daw po ang lugar na ito ng isang hari. Isang malaking kingdom ang meron sa Agartha. Ang lugar daw po ng Agartha ay isang advanced na mundo na kapag naroon ka mga sangkay, wala ka nang puproblemahin. May mga theory na sinasabi po na ang mga nakatira daw po sa Agartha, iyong mga taong bigla na lamang pong nawala ang kanilang civilization sa mundong ibabaw. At pinamumunuan daw po ito mga sangkay ng mga tinatawag na Nephilim. Ito yung mga tao daw po mga sangkay na naging bunga ng pakikipagtalik ng mga fallen angels at mga kababaihang tao noong unang panahon bago po ang malaking pagbaha sa panahon po ni Noah. Agartha is strongly associated with the idea that the earth is hollow, not a solid planet with a molten core. May mga legendary mga sangkay na mga istorya patungkol po dito na may mga tao daw pong nakaranas na nakapunta sa tinatawag na advanced world, Agartha. Kagaya na lamang po ng isang mataas na opisyal ng militar ng bansang Amerika na habang daw po sila ay bumabaybay o nagbabiyahe papunta sa North Pole, bigla na lamang daw pong nagulat sila sa kanilang direksyon na naiba at sinasabi na nakita daw po nila ang kakaibang planeta, kakaibang mundo mga sangkay. Nakausap pa daw po neto ang hari ng Agartha. Doon daw po mga sangkay, hindi sila gumagamit ng gas, oil, natural daw po ang lahat sa mundong iyon. Pagkatapos ng pangyayari mga sangkay, itong mataas na opisyal ng bansang Amerika bumalik sa ibabaw ng lupa. At pagbalik niya mga sangkay, ipinamalita niya ito at isinulat. Subalit mga sangkay kalaunan, idiniklara ng gobyerno ng bansang Amerika na siya daw po ay nasisiraan na ng ulo. Subalit palaisipan pa rin mga sangkay kung ano nga ba talaga ang totoo tungkol po sa revelasyon ng isang mataas na militar ng bansang Amerika. Ang Agartha daw po ay punong-puno ng kasaganahan. Wala ka nang problemahin sa lugar na ito. Sa ibang teorya naman mga sangkay, sinasabi na ito daw po ay kahalintulad sa Garden of Eden na siyang unang tinirahan ni Adam and Eve noong unang panahon. Subalit alam naman po natin mga sangkay na ang Garden of Eden ay sinara na po yan ng Diyos at pinabantayan sa kanyang mga anghel para wala na pong makapasok. Subalit, ano nga ba talaga ang sinasabi ng banal na aklat, ang Biblia? Merong kayang nabanggit ang salita ng Diyos patungkol po sa mga nilalang na nasa ilalim ng lupa? Kung babasahin po natin ang Philippians chapter 2, sinasabi po dito, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord. Mapapansin po natin dito mga sangkay, yung word na under the earth. Nabanggit po dito mga sangkay na lahat daw po ng tuhod ay luluhod sa langit, sa ibabaw ng lupa,
at sa ilalim ng lupa. Sino kaya mga sangkay ang mga ito na sinasabing magagawa nilang lumuhod sa Diyos ng mga nilalang na nasa ilalim ng lupa? Ito na kaya ang tinutukoy ng mga nilalang na nasa Agartha o di kaya mga nilalang, mga sangkay na bahagi ng demonic forces? Isa pa sa passage sa Bible, mga sangkay, na tumutukoy sa mga nilalang sa ilalim ng lupa ay ang isinulat po sa Book of Revelation. Isa po itong propesiya, mga sangkay, na nakita ni John the Beloved, na ayon po dito sa Revelation chapter 5 verse 3. But no one in heaven or on earth or under the earth could open the scroll or even look inside it. Wala daw po kahit isang nilalang mula sa langit, sa ibabaw ng lupa at sa ilalim ng lupa ang makakapag-open o makakapagbukas ng librong ito. So sino ang tinutukoy sa Biblia, mga sangkay, ng paulit-ulit na mga nilalang na nasa ilalim ng lupa? Posible kaya, mga sangkay, na totoong may civilization sa ilalim mismo ng ating kalupaan? Kagaya ng kanilang discovery doon po sa mga pyramid na nasa Egypt, na nakita po nila, mga sangkay, na mayroon pong isang malawak na lugar sa ilalim po mismo ng pyramid. Posible kaya, mga sangkay, na iyon ay isang malaking lagusan papunta sa isang advanced world? Ano ang meron sa malaking discovery sa pyramids ng Egypt? Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.